Magandang umaga mga tagapakinig ng Bombo Radio Dagupan. Yes, sir. Sir Cesar, nabanggit nyo kanina yung mga believing schools. Kamusta po yung kahandaan ng mga believing schools natin? May mga eskwelahan na po bang mga nagsisipuntahan o may mga scheduled sila, sir, sa mga oras na ito? Sir, sa katunayan po ay yung umpisa ng pagdating ng mga athletes from Region 1 po ay mag-umpisa pa lang po bukas. Sa katunayan po sir, ang narito pa lang po sa mga believing schools ay yung mga advanced party pa lang po ang narito. And likewise, yung mga teachers po na in charge sa pag-welcome po sa ating mga athletes ay sila pa lang po yung mga nasa believing schools. Na ito nga po, ulitin lang po natin sir, yung para for the information po ng ating mga tagapakinig o yung mga gustong bumisita po sa kanilang mga kamag-anak, kung may mga athletes po na kamag-anak po sila. Ang apat na believing schools po sir ay matatagpuan dito sa Bacara Central Elementary School, yung kinalalagyan po natin. Then yung mga iba sa mga atletas po ay mananatili po sila from May 24 to May 31 sa Bacara Sped Center. Meron din po sa San Agustin Elementary School and likewise Santo Cristo Elementary School. Apat po yung mga lugar na kung saan matatagpuan po yung mga believing centers ng ating mga R1AA athletes. Yes, sir. Sir, yung ilan sa mga may mga naging problema po ba sa paghahanda ng ating mga believing schools at ilan po yung mga capacity ng believing schools natin, Sir Cesar? Actually po sir, sa bilang po ng mga athletes po natin, i-check lang po natin sir itong record po natin. Yung bilang lang po kasi ng mga athletes po ang kopya po natin sir. Yung summary lang po sir ng athletes, pero yung bilang ng mga athletes po na mananatili sa mga believing schools ay wala po tayong kopya so far sa ngayon. But nevertheless sir, sa elementary ay 206 po sila. Then sa secondary po ay 346. Ito po yung mga regular games sir. Sa mga para games naman po ay 40. So yung total po ng mga athletes po natin na mananatili sa mga nabanggit na believing schools ay 592. Yung bilang naman po ng mga coaches, chaperones and officials ay 285 po sila. So ang total number of delegates ng Region 1 dito po sa palarong pambansa ay 877 po lahat. Sa panig naman po sir ng mga believing schools so far, yung pag-monitor po natin kahapon, considering that we also belong to the advanced party, ay lahat po ng mga possible issues and concerns as to yung area security, yung sitwasyon ng mga kakailanganin ng mga athletes ay na-address na po lahat. Sinabi natin sir na na-address na po lahat, considering that nagkaroon po tayo noon ng technical conference at doon po tiningnan yung mga possible na dapat pang isayos sa mga believing areas. So far, in accordance sa monitoring po natin kahapon sir, at dito rin sa kinalalagyan po natin, ay handang-handa na po yung mga believing schools po natin. Yes, sir. Sir, dyan sa palarong pambansa, ilang region ang inaasahan nating pupunta dyan sa Ilocos Norte sa Mayo 24 hanggang 31, sir, sa palarong pambansa natin? Yes, sir. Ang inaasahan po natin, sir, ay mga 17 regions yung maglalaban-laban sa mga iba't ibang sporting events. Sa katunayan po sir, as per schedule ay as of May 14, ayun po yung umpisa ng pagdating ng mga delegates from other regions. Most probably ay marami na po yung mga delegates na nakarating po ngayon dito sa Ilocos Norte. Yes, sir. Sir, sa bawat region, ilan po lahat ng mga believing schools na inihanda ng Region 1 para sa kanila, sir? Sir, actually as to number of believing schools kasi sir ay hindi natin ma-identify. Pero ang siniguro po sir ng Provincial Government of Ilocos Norte ay magkakaroon po tayo ng sufficient na mga believing schools na kung saan ay mananatili yung mga athletes from different regions. Actually po nung
nagkaroon po tayo ng final technical conference, ay doon po natin nalaman na nagtulong-tulong. Ito yung maganda sir ngayon na ginawa ng provincial government of Ilocos Norte. Yung mga different municipalities po sir ay nagkaroon po sila, nag-cluster po sila para masuportahan yung mga delegates coming from the different regions. Shall we say sir, yung 3 municipalities ay magtutulong-tulong po sila para sila po ang magbibigay ng suporta sa isang region. Yung mga athletes, delegasyon sa isang region ay sila po ang tutulong. So ganun pang ginawa ngayon ng provincial government of Ilocos Norte. Yes sir. Sir, yung opening naman nitong ating Palarong Pambansa 2025, saan po gaganapin at kamusta po yung area ng pagdadausan ng opening sa Mayo 24 sir? Yes sir, sa katunayan po ang opening po natin as per final technical conference ay sa May 24 magaganap at 6 p.m. Alas 6 ng gabi ang umpisa ng parade. Ito kasi sir ay kinonsider po kasi nila yung init ng panahon. Kaya ganito po mag-umpisa yung parade. Mag-umpisa po sila doon po sa harapan ng provincial capital ng provincial government of Ilocos Norte, pupunta na po sa may gymnasium. Ganun po yung rota. Kagaya rin po nung nangyari yung R1AA, ay parang ganun po yung magiging rota ng parade po, sir. Yes, sir. Sir, sino-sino yung mga kasamang ahensya ng DepEd Region 1 para sa pagtutok dito sa Palarong Pambansa na talagang 56 years bago ulit bumalik sa Ilocos Norte ang pagiging host, Sir Cesar? Yes sir, so unahin na po siguro natin na pasalamatan sir ang provincial government of Ilocos Norte, yung city government of Lawag, yung mga municipalities dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Lahat po sila sir ay tumulong, and of course yung Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, yung DILG. Kasi tutulong din sir yung mga barangay peacekeeping action team, yung mga BPATs, yung mga volunteer groups po natin, Barangay Tanod, and yung mga law enforcement agencies sir, sila po yung makakatuwang ng DepEd and Provincial DepEd Regional Office, SDO Ilocos Norte. And likewise, ang provincial government and city government of Lawag, sila po sir yung mga nagtutulong-tulong para maging successful ang implementation po ng Palarong Pambansa. Yes sir. Sir, inaasahan ba nating dadalo ang ating Pangulo sa opening sir or sa closing ng ating Palarong Pambansa dahil baluarte ng Marcos itong area sir na pagdadausan nitong Palarong Pambansa? Yes sir, actually po yung in accordance po sa latest na information and likewise sa technical conference, final technical conference, ay ang ating pinakamamahal na panauhing pangdangal po natin during the opening program po sir. Tama po. Yes sir. Ayan siguro sir, mga paanyaya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nais manood dyan sa Ilocos Norte, ano po yung dapat din nilang isaalang-alang at syempre sa ating mga delegado at mga atleta sa darating pong Palarong Pambansa, Sir Cesar? Yes sir, siguro ang panyaya po natin sa ating mga viewers and likewise yung mga tagapakinig ng Bombo Radio Dagupan ay tulungan po natin yung mga athletes ng Region 1. Tandaan po natin na taga rito po yung ating presidente dito sa Ilocos Norte. Siguro ay kailangan po natin suportahan yung mga atletas para naman mapatibay yung determinasyon nila na lalaban. Sana po ay magkaroon po tayo ng maraming gold, sir. And likewise, yung determinasyon po nila ay mapatibay sa pamamagitan po ng suporta na ating ipagkakaloob. Total sir, yung mga atletas po natin, bago pa man din dumating itong Palarong Pambansa ay nagkaroon po sila ng in-house training. Kaya masasabi po natin sir na ready yung mga athletes. Pero yun nga po, talagang malalakas po yung mga kalaban, but nevertheless, we hope and pray na kahit papano ay lalaban po yung mga atletas ng Region 1. Yes sir.